Vincent Calyada. So hello mga kalingap, isang magandang umaga po sa inyong lahat. At yan, kung bago pa lang po kayo sa aking YouTube channel, ako po si Vincent Calyada. Paki-like and share po nitong video ito para mapalawak pa po natin ang pagtulong po sa mga taong nangangailangan. At huwag niyo pong kalimutan na pindutin po notification bell para lagi po yung updated po sa aking mga bagong uploads. At please po don't skip ads kasi malaking bagay po yan sa pantulong po natin sa mga taong nangangailangan. So ngayon mga kalingap ay nandito tayo kalaalod at para kamustahin po natin sila. So tara mga kalingap. At tulungan po natin ang mula po sa ating YouTube channel. So tara po. So yan mga kalingap, andito sila. Hello. Mga mababait na anak ni Tatay Ernesto. Yan, dito tayo po tayo. So ayan, kamusta na Marian? Marian, di ba? Kamusta na? Okay lang po. Okay lang. Ikaw naman Arian. Okay po. Okay lang din. Ikaw naman Adod, kamusta? Okay lang rin naman po. Ano si papa nyo? Nagtatalok po. Nagtatalok. Yung asawa mo nasaan? Nagtatrabaho rin po. Saan nagtatrabaho? Sa ano po? Sa bundok po talaga eh. Sa bundok? Pero ang ginagawa po niya, rap-rap. Yung ginagawa po. Rip-rap? Oo. Yung paggapang-baga po. Oo. So, kamusta man? Ikaw, kamusta yung pagbubuntis mo? Okay naman po. Okay naman. Kailan pala anak mo? August po. August. So, malapit na. So, meron ba kayong ipon na pang-prepare para sa pag-anak mo? Meron naman po. Nag-iipon na po. Nag-iipon. Oo, kasi kailangan nyo yun dahil malapit ka na mag-anak. Oo. Anong masasabi ninyo? Ikaw muna, Arian, anong masasabi mo magiging tita ka na? Ano po? Sana po yung magiging anak niya po yung maganda. Maganda. Ay, alam niyo na ba kung lalaki o babae? Hindi pa po. Ay, di mo pa napapatingnan. Hindi pa po. Dapat patingnan niyo na kung babae o lalaki. Magpa-ultrasound po. Ay, di ka pa nakakapa-ultrasound? Hindi pa po. Dapat para matingnan sana kung lalaki o babae. O, ikaw, Marian, ready ka na maging tita? Ito, may tanong si Kuya Vincent sa iyo, Marian. Nung nangyari ito kay ate mo na si ate mo ay nabuntis, tanggap mo na ba na ganito yung sitwasyon niya, na maaga siya nag-asawa? Tanggap mo na. Ikaw mo, Arian, tanggap mo na ba yung nangyari kay ate mo? Paano yung natanggap na ganito na yung sitwasyon ni ate mo? Kasi po, nung una pa lang po, meron po kami siya, lagi po kami sinasabi natin. Na? Pag nabuntis daw po siya, hindi po siya galit. Sinabayan na kayo? Sinabayan mo na sila na pag nabuntis. So ano yung naramdaman mo yun na gano'n na yung nangyari kay ate mo? Ayan. Sige, labas mo yan kung bakit ka naiiyak. Mas maganda yung nalalaman ni ate mo. Sige, bakit ka naiiyak? Hindi ko po matanggap na ganyan po magiging suro ng kapatid ko. Magbuntis na agad. Pero pinapatawad mo na si ate mo. So, ayan pinaka the best na dapat mong gawin. Lalo na yan, andyan na yan, Marian Arian. Kumbaga, nangyari na. Buntis na si ate nyo at mga anak na this coming August. Tanggapin nyo kung anong nangyari kay ate nyo. Ang isang tao, nagkakamali yan at doon natututo sa pagkakamali yan. Tanda mo, Alod, yung lahat ng sinasabi ko sa iyo, lahat ng pinapayo ko ay hindi para sa akin yun. Para sa inyong tatlo yun. Nagkulang ba si Kuya Vincent ng magpayo sa inyo? Hindi po. Gaano nakatulong sa inyo yung payo ko? Siyempre po. Kailan mo na-realize yung payo ko ay tama pala? Paano mo na-realize, Alod? Gaya mo, di ba, nung nagkita tayo na buntis ka na, naghihingi ka sa akin ng sorry dahil sa nangyari, dahil nasabi mo na lahat ng sinabi ko sa iyo ay tama,
Ano yun? Gaano naka-apekto sa iyo yung mga sinabi ko sa iyo? Wala Ano? po. Sobra. Nagsisi ka ba sa nangyari? Ano yung mga pinagsisisihan mo, Alod? Gusto mo parang natupag ka mag-asawa. Na huwag muna mag-asawa. Pero, gaya nga yan. Lagi kong sinasabi sa inyo, nandyan na yan, nangyari na, dapat hindi pinagsisisihan yan. Kasi ginawa nyo yan, ginusto nyo yan. Ang pinaka-the best lang na gawin mo, Alod, buhayin mo ng tama ang magiging anak mo at mahalin mo kung ano man ibigay sa iyo ng ating Panginoon. Huwag mong iparanas sa magiging anak mo ang kahirapan na nangyayari sa inyong buhay. Kumbaga, tanda ninyo, Alod, yung mga sinabi ko sa inyo, na mas i-priority ang pag-aaral dahil ang pag-aaral, ang edukasyon ay malaking bagay, malaking tulong sa mga katulad yung nangangarap. Na ngayon, ito nangyari, Alod, may tanong ako, itong nangyari na ngayon na nabuntis ka, matutupad pa kaya ang pangarap mo? Huwag mong sabihin hindi, Alod. Matutupad pa rin yan. Kasi bata ka pa. Ay pag-asa pang matupad ang pangarap mo, basta samahan lang ng sipag at tiyaga. Yan yung bagay na dapat pinag-isipan ng mabuti. Gaya ng sabi ko diba sa inyo, na ang pag-aasawa ay naandyan lang. Madali lang pasukin ng pag-aasawa ang pag-aanak. Pero mahirap kapag maaga nag-asawa. Unang-unang maapektuhan, mga magulang mo, Alod, like si papa mo. Po. Ikaw na magiging magulang at ang anak mo. O bakit si papa mo unang-unang maapektuhan at mga kapatid mo? Dahil sila, inaasahan ka dahil ikaw yung panganay na kasama-kasama nila. Kasi ikaw yung unang magtatapos ng kolehiyo, magkakaroon ng magandang trabaho na bagus magkakatulong sa mga kapatid mo para maabot din ang mga pangarap at kay papa mo. Dinaapektuhan na sila, di ba? At sumunod, kayo. Bakit kayo? Kasi kayo yung magiging magulang pero hindi nyo pa alam yung sitwasyon ng pagiging magulang. Di ba? Tama ako? Katulad na lang paghahanap ng trabaho. Unang-una, minor de edad kayo. Mahirap makapasok ang minor de edad sa pagtatrabaho. Kumbaga, ang aasahan nyo na lang yan ay ang magulang nyo na magbibigay. Pero maling-mali yun, di ba? Pero hindi kayo kayang tiisin ng magulang nyo. Gagawa ng paraan yan para makatulong sa inyo. Di ba? Marami nang naapektuhan sa nangyari. At ang sumunod, yung anak nyo. Bakit ang anak nyo? Kasi hindi nyo alam kung saan kayo kukuha ng pantustos dyan. Diba? Pero, gaya niyan, lahat ay nangyari na. Ito, payo ko lang sa inyo, lalo na sa iyo, Alod, at sana mas maintindihan mo na lahat ng sinasabi ni Kuya Vincent. Dahil si Kuya Vincent hindi nagkulang ng pagpapayo at mga tamang asal na sinasabi ko sa inyo. Dahil para sa inyo yun ang mga sinasabi ko. Diba? At sana, wag madaliin kahit may pamilya na, wag madali ng magkaroon na agad ng pangalawang anak. Pag-isipan mabuti. Sa pagpapamilya, kailangan pinag-iisipan yan. Dapat mayroong family planning na tinatawag. Pero gaya mo, dahil bata ka pa, mapusok yan, mabilis yan sa pagkakaroon ng magiging anak. Pero dapat pinag-iisipan, Alod, hindi basta gawa agad ng karoon ng anak. Tandaan nyo yan, ha? Yan ay sinasabi ko sa iyo dahil napakabata mo pa. Baka dumating ang panahon kung hindi mo papakinggan ang mga sinasabi ni Kuya Vincent, baka sandusena kaya mo mag-anak kasi bata ka pa. Totoo yun, ha? Huwag yung baliwalay nitong sinasabi ko kasi lahat yan pinag-aaralan. At sana maging lesson na yun sa iyo. At sana naman yung asawa mo
ay talagang nagpupursige at talagang nagsusumika para buhayin kayo. No, maasahan ko naman ba yun sa asawa mo? Napakabait ba yun? Saan mo ba siya nakilala? Sa Facebook po. Sa Facebook. Tapos, saan kayo nag-meet? Diyan po sa may ano po, may DQ po. Siya na ba yung sabi mong nakilala mo? Kalabo, yung ganun? Hindi po. Mhm. Bago mo lang siya nakilala. Talagang mga kabataan talaga yan, mabibilis lang talaga yan. Basta kung ano maisip, go lang agad. So, ano yung bagay na tumatak sa iyo, Alod, na kapupulutan mo ng aral sa mga sinasabi ko? Ano po? Gaya na ngayon na magiging ina ka na. Ano yung tumatak sa isipan mo? Imbes nag-aaral po. Nag-lakswat na. Imbis nag-aaral, nag-alaspot ka na. So, sa ngayon, gaano mo naintindihan na kahalagahan ng edukasyon para sa iyo? Alod. Huwag naman para iyak at kasi naandyan na yan. Basta sa akin, sana matuto na ano. Okay? So, si papa niyo pala nagsatsaga pa rin, nagtatrabaho pa rin ano. O ikaw, Marian, baka may gusto kang sabihin kay ate mo? Ano ba nabago sa inyo? Ito, may tanong ako. Kasi dati napapansin ko, nagkukulitan kayong tatlo dito eh. O ano yung ay tanong si Arian? Dalaga na din si Arian. Ano yung nabago sa iyo, Arian, na simulan na buntis na si ate mo? Ano yung pagbabago? Hindi na kayo nagkukulitan. Kaya dalaw na lang na ate mo. Hindi na pwedeng kakulitan si ate mo at buntis na, yan o. So ikaw, Marian, anong nagbago? Maraming pinagbago? Hindi na po pinapayak ni ate. Ano? Hindi na po pinapayak ni ate. Hindi ka na pinapayak ni ate. So ayun, nakakatuwa naman kayong tatlo, ano. So ikaw naman, Alod, may tanong ako. May tanong si Kuya Vincent. Ano sa iyo? Ano na bago sa iyo? Nung naging buntis ka na, gaano na ba kahalaga yung ganyan, pagiging pagkaroon ng magiging anak? Gaano kahalaga? Gaano dapat iniingatan? Dapat bang ingatan masyado? Alod? Huwag naman para iyak kasi maapektuhan ikaw niyan. Basta ang malaga ay luwal si baby ng safe at normal, ilang buwan na yan? 7 buwan na yan? Ano po? Kailan ang... Ano? 7 months na po. 7 months, tas pag malapit na, mag-walking ka na yan, ha? Kasi kailangan mo yun para normal deliver si baby. Dapat yan, malaman na kung boy or girl, no? Sabi nga po ni ate, magpa-ultrasound daw nga po ay. Magkano daw pagpa-ultrasound? 1,000 na daw po. 1,000. Saan ka mapa-ultrasound? Provincial? Sa Daet po. Sa Daet. So yun, dapat maasikaso makapa-ultrasound. Kung lalaki, anong naisip mong pangalan? Hindi pa din handa. Wala pa din alam sa magiging pangalan? Sige. Hindi ko alam. Hindi mo alam. Kung babae. Sample, kung babae. Sophie. Sophie? Ba't Sophie? Gusto ko pangalan ko. Ay, gusto mong kapangalan mo. Hindi pag lalaki, kapangalan ng asawa mo. Ang pangalan ng asawa mo? Leo po. Leo? Ang gusto po ni Kylie ay Leonard daw po. Leonard. Ayos yun Binabanggit parati. Binabanggit niya parati. Umuwi dito yung asawa mo? Opo. Tuwing hapon? Hindi po. Stay in po siya duman. Stay in siya.
So, si Papa mo lang nandito. Anong araw lang siya nakakauwi dito? Ano po? Pag tuwing may sahod po, minsan po pinapadala lang po. Pinapadala. So, magkano natatanggap ng pera? Minsan po, ano po, 2,500 po. Kasi po, binibigyan ko pa po siyang pang ano po doon ay pang gastos. Oo, tama. Kasi po, nagkukorpuhan din po duman ay. Tama yun. So, ito, abot ko sa iyo, ha? Yan ay mula sa aking YouTube channel para makatulong sa inyo. At sabihin mo kay Papa mo na dumalaw ako, ha? Kasi nakita ko kung nakaraan si Marian, sabi ko kung nandito ka, buti pinagbigyan mo yung hiling ko na nandito Hindi, ka. nung nakaraan na Lunes pa po ako na dito po eh, tapos nauwi rin po ako. Pero, wag nang masyadong ha? Hindi porkit buntis ka, kayang-kaya mo nang dapat iniingatan, ha? Opo. Ito, payo ko sa'yo, ha? Dapat doble ingat, Alod. Kasi may buhay ang daladala mo, Hindi yan basta ba yung kala mo, taba lang, ha? Totoo yun. Darating ang panahon, magbubuntis din kayo. Pero, huwag sa maagang panahon, ha? Dapat ingatan, ha? So, ayan, ha? Marian, Arian, itong nangyari kay ate nyo, huwag niyong gayahin, ha? O huwag kang sa sarili mo. Totoo tayo, dapat. Payag ka na mangyari sa kanila. Sana maging lesson learned ito sa nangyari sa inyo, no? Arian, Marian, huwag niyo munang gayahin si ate nyo. Hindi kita inaano, ha? Ito yung para matuto sila. Huwag niyong gayahin dahil napakabata pa. Sana kung mag-aasawa kayo, kung magbubuntis kayo sa tamang edad, natulungan nyo ng magulang nyo, kumbaga settle na kayo. Wala na kayong iniisip na kung paano kumita ng pera, yung mga ganun. Kasi mayroon na kayong magandang trabaho noon, pag mga ganun, ay pinagkukunan, kumbaga. Dapat pinag-iisipan bago pumasok sa isang relasyon na pangmatagalan. Okay? At yan. Sana dito na lang din kayo, parang laging kasama si Papa mo. Alam ba kung bakit? Habang di pa kayo nakakapagawa ng sariling bahay, dito muna kayo. Mas safe dito. Kumbaga, alam mong di kayo pababayaan ni Papa mo. Maski dun sa pamilya ng lalaki, hindi naman di kayo pababayaan. Kumbaga, habang nag-aano pa lang kayo, nagbibuild pa lang kayo ng pangarap ninyong pamilya, ipon-ipon muna kayo, habang meron kayo natutuluyan, pwede naman kayong dumara kayo doon sa mama mong kabila, tas dito. So, may tanong pala ako, ano pala nasabi nung kapatid mo, tas yung mama mo? Wala po pang sasabi. Wala pa nasasabi, hindi pa ba nila alam na buntis ka? Anong po, kasi lang po sasabi, tinatanong lang po kung badu-baduan na po yan. Ay, yan, matanong ko nga pala, may mga damit na ba yung magiging anak mo? May badu-baduan na po to, tapos yung bagot-bagot po sa sa pangpuso, yung mga ganun. So, meron na po. Kasi kumbaga hindi mo palang di ka pa makabili kasi hindi pa napapa-ultrasound, dapat malaman. So, dapat ninong si Kuya Vincent dyan, ha? sige na po. Yan. Kayo, ha? Arian, Marian, mag-aral kayong mabuti, magtulungan. Ikaw, may pag-asa ka pa. Hindi porket nagkamali ka, hindi ka na pwedeng bumangon. Bakit nga po yung ate ko, itatrabaho rin. Tandaan mo, Alod, lahat na nagkakamali, pwedeng bumangon yan. Lahat ng nadapa, pwedeng bumangon yan. Walang taong perpekto. Kaya may pag-asa pa. Nandito ako para sabihan ka na may pag-asa pa. Kasi alam ko, naghihinanakit ka sa sarili mo dahil sa nangyari. Pero huwag mong isipin yun. Normal sa buhay ng nagkakamali. At sana yung pagkakamali na yun, yun na maging, kumbaga, doon ka na matuto sa pagkakamali na yun. Pahalagaan lahat ng bagay na sinasabi ko dahil para sa inyo yun, Opo. Yan, so sige. At ako aalis na at alam nyo naman laging ng maraming tinutulungan si Kuya Vincent, Mag-iingat kayo palagi dito. At sabihin nyo kay Tatay Ernesto, mag-iingat din siya palagi dahil alam kong napakabuting ama niya sa inyo. Opo. Sige, at ako aalis na, At maraming salamat sa inyo, bye-bye na. Kuya Vincent. Sige, walang bye-bye.
Oh, Arian, parang malungkot pa. Ah, okay, good. O, sige na.